Mga kababayan, muli po'y magbibideo ko ng maikli. Nag-video po ako ngayon Mahaba, medyo mainit pa po kasi yung ulo ko sa pangyayari sa napanood ko sa ginawa ng mga senador patungkol dun sa kaso ni Sara Duterte. Grabe na po ang ginagawa ng mga senador na yan. Ang sinasabi nila lagi, kapakanan ng mamamayan, kailangan ang unahin yung malapit sa sikmura ng mamamayan. Yun po ang kanilang lagi sinasabi. Pero, iba naman po yung kanilang ginagawa. Pagkat napatunayan po natin yan sa napanood natin kahapon hanggang kagabi nang matapos po ang kanilang session ay 13 minuto bago mag alas 10 ng gabi. Yun nga pong pinangako nila na panunumpa ng alas 4 Mahaba mo ng pagtatalo ang nangyari bago nagkaroon ng panunumpa alas 6:15 dahil nga po sa pagpupumilit ng mga ibang senador na i-dismiss na yung kaso ni Sara Duterte. Ang mga senador na sasabi na pag ini-interview sila, gusto muna nila makita yung ebidensya bago sila mag-umento. Pero iba yung sinasabi nila sa ginawa rito. Dito, kitang-kita po natin nang isinusulong nila yung madismiss na yung kaso. Huwag nating marinig at makita yung yahain na ebidensya ng mababang kapulungan. At sa pangyayari nga po na yan, siguradong marami ang nadismaya sa atin na kailangan uminom ng gamot dahil na high blood lalo na nakita natin na yung ibang senador na inaasahan natin na kakampi sa kabutihan. Ang mga senador na naka-line up sa nagkakaisang alyansa ng Bagong Pilipinas na sila Lapid, Pia Cayetano, yun po ay nakaisa rin. Bumoto po yun. Sila po ay nakabilang sa bumoto sa nag-i-interest na maipadismiss na po yung kaso. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ang sinusulong po ni Bato de la Rosa ay madismiss yung kaso kahit wala pang hearing. At isinusulong naman ni Cayetano, yun nga, yung ibalik sa mababang kapulungan yung mga papers ng pagsasampa ng kaso kay Sara Duterte. Ano po ba pinagkaiba nun? Na yung pinadidismiss at saka yung ibabalik mo yung mga papers na nakarating na sa kanila at dapat hinihiringan na lang nila kung sumusunod sila sa kanilang mandato. Kung sinusunod po nila ang konstitusyon ng batas. Ano ba pinagkaiba nun? Sinuli mo yung demanda. Di wala nang demanda. O yun din yun. Dismiss din yun. Pag wala ng kaso, dismiss din yun. Kaya yun din yung sinusulong ni Alang Cayetano kung ano yung sinusulong ni Bato de la Rosa.
na siya naman kinampihan nga nito. Ng mga senador na inaasahan natin nakakampi natin sa kabutihan. May maitim din palang budhi mga ito. Tapos sila Lapid. Pia Cayetano. Nakalimutan ko na tuloy iba sa init ng ulo mo sa napanood na. Basta yun, lahat ng nakatikit sa alyansa na bumoto para mapawalang bisa ang kaso ni Sara Duterte na pinaganda lang naman ng isinulong ni Cayetano na siya yung binutohan. Wala pa rin kayo kwentang senador. Inaasahan ng taong bayan ay doon kayo sa matuwid. Tatayo kayo sa mandato nyo na walang papanigan. Wala. Isus Maria, kasi maliwanag na maliwanag. Nasa gitna kayo ng sesyon nung nagkaramdaman na hindi aaproban ng ibang mga senador yung panukala ni Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso eh. Kumampi naman kayo dun sa may sinusulong ni Alang Cayetano na ibalik na lang sa lower house. Yun din yun eh. Pag binalik mo yun, wala nang kaso. Pag walang kaso, dismiss din yun. Yung din na sinusulong nun, walang pinagkaiba yun. Kaya pinaikot-ikot nyo lang, tinribol nyo ng tinribol, tapos ipapasa rin pala. Tapos, pabaliwalain nyo rin pala, konstitusyon. Di rin pala kayo tatayo sa mandato nyo. Kung ang inagrihan nyo, yung gusto na yung Senador Gatchalwing, na sa araw na ito, ngayon nga, dahil kagabi nangyari yung mga kabulastugan nyo na eh. Ngayon na ninyo tanungin, habang binabasa o naririnig ninyo yung mga ebidensya, kung ano nilalaman nun, sa depensa man yan, o sa nag-uusig, o sa inuusig, mas transparent pa nga naman yun. At retiral nyo pang matatanong yung mga congressman, yung mga prosecutor na maghahayag ng mga ebidensya, ipapakita. Harapan nyo pang matatanong, mako-question, o dapat magkaroon muna kayo ng ganong hearing. O ng ganong, kung ano man tawag doon. Basta makita yung ebidensya bago kayo nagpasya. Sa kadahilanan sa mga pansarili nyo lang, na kinonsinti naman ito. Kinonsinti naman itong si Chis Escudero. Dapat nga niya, hindi na niya pinayagan yung mga ganyang pagtatalo nyo eh. Yung mga pagtatalo-talo nyo na sa Senado eh. Alam mo kayo dapat pagtalunan eh, kung sinunod nyo lang yung inyong mandato eh. Alam kayo dapat pagtalunan. Dahilan nga na sa interest din Chis Escudero na manatili siya sa pagiging Senate President. Yun. Nangyari pagtatalo na yan. Buti na, may limang magagaling na model, may limang matitino, may mabuting puso, matapat na kaisipan, at may maputing budhi na senador dyan. Kaya kahit papaano, nagkaroon pa kami ng pag-asa na marinig at makita yung nilalaman ng mga ebidensya. At papabor din naman yan kay Sara para ma-depensa niya yung kanyang sarili. Malinis na yan yung pangalan. Pagka mahina ebidensya, hindi dapat i-convict. Acquit nyo na. Pero dapat nakita nyo muna ebidensya bago kayo magpasya. Bago kayo magsipag-dintik na ginawa nyo na yan. Kitang-kita naman namin. Ginagawa nyo sa aming pagpapaikot. Panloloko.
pambabaliwala sa mamamayang Pilipino. Lahat na ginawa nyo. Ano ba matatawag doon? Lokohan, gaguhan, ululan. Ano ba ibang maitatawag doon sa ginawa nyo na yun? Ang kinampihan nyo nga, pinaganda lang yung dismiss na yun eh. Yun din yun eh. Nadaan lang kayo ni Alan Cayetano sa... Pinaganda lang niya yung proseso. Pero yun ba rin yun? Dismiss pa rin ng interest nun. Yung hindi pa rin malitis si Sara. Paano niya may pagtatanggol sarili niya? Paano niya mapapatunayan sa amin, sa buong Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, na wala siyang kasalanan kung walang paghihiring na magaganap? Hindi po ba? O kaya para sa mga senador, singilin po natin sila. 3 taon lang po yan eh. Singilin po natin sila. Habang sila dyan nagtatalo-talo na hindi naman dapat mangyari, kung nga lang sila ay tumayo sa kanilang mandato, napakarami pong taong bayan sa labas ng gate. At hindi naman mga pipitsoging tao nandyan sa labas ng gate ng Senate House. Baliwala po sa kanila yon. Talagang gumawa sila ng paraan. Lahat ng klase ng danyos na may halong pantaraya ay ginawa nila. Lalo na yan si Chis Escudero. Hindi nga niya dapat payagay pagtatalo na yan eh. Kung siya ay tumayo sa kanyang mandato eh. Sumunod siya sa batas eh. Ba't pagtatalunan niya na ganyang bagay? Alam naman nila yan eh hindi na ayon dun sa kanilang mandato. Katulad dun ng pag-transfer ni Bato ng kanyang panukala. Dahil alam niya na halatang masyado, hindi maaagrihan, hindi papayagan ng mga ibang senador na kahit papano nagdadalawang isip o nahihiya sa sarili nila o nahihiya sa pamilya nila. Kaya ipinasa niya kay Alan Peter Cayetano. Pinaganda lang ni Alan Peter Cayetano. Kinampihan naman ng mga senador na hindi tapat sa kanilang mandato. Kaya po, ayan. Kung walang 5 na matitinong senador dyan, nakamukha nila Pimentel, Tiveros, Gatchalian, Villanueva, wala na po tayong pag-asa na makita at marinig ang katotohanan. Salamat na tayo sa Panginoon ng Diyos. At ang diwa ng kabutihan at kalinisan ng puso at kaputihan ng budhi ay mayroon pa rin sa 5 senador na yan. Kung hindi, dapat yan tanggalin na yung senado na yan. Kasi total, nung araw, mayroon naman ang nagsusulong yan i-boards na yung senado. Nagiging kublihan lang at tagapagtanggol lang ng magnanakaw. Kasi sila na yung tumayong abogado. Hindi na sila yung sinabing judge na lalagay dun at babase sa ebidensya. Sila na yung naging abogado ni Sara Duterte. Sila na rin yung judge. Nako, hindi ang buhay nating mga Pilipino. Kawawang-kawawa na tayo. Napalaki po ng sweldo niyan. Paano tayo makapagpapagawa ng mga school building kung ninanakaw lang naman yung pondo? Paano nyo namang mapapatunayan na hindi ninanakaw kung hindi nyo hahayaang mahiringan?
kung hindi nyo mapapatunayan na hindi nagnakaw si Sara Duterte, ibig sabihin, pag hindi nyo hinayang mahiringan yan, kinukonsinti nyo pag nanakaw, itinatago nyo dyan at dinidepensahan nyo pa dyan sa Senado. Kaya dapat siguro tanggalin na lang yung Senado na yan. Napakalaki na sweldo nyo. Yung sweldo nyo lang, pampatayo na ng kung ilang school building. Tapos ginagamit nyo lang sa pansarili nyo. Wala ron sa sinasabi ninyo dapat yung mandato ninyo. Sa laway nyo lang lumalabas at bibig. Ang ginagawa nyong trabaho, hindi ganun. Hindi taong bayan. Ang pinagtatanggol nyo, hindi para sa taong bayan ginagawa nyo. Yan ay puro para sarili nyo interes ang ginagawa ninyo. Kaya buti pa tanggalin na yan Senado na yan. Yung pampasweldo sa mga napakalaki, 2 milyon yata isang buwan sweldo bawat isa dyan Gaano karaming school building yun. Buti pang tanggalin na nga yan. Nagiging taguan lang ng magnanakaw. Tagapagtanggol ng magnanakaw. Yan lang po mga kababayan. At ako hindi ko na yata kaya magpahaba pa ng sasabihin dahil sa naiisip ko na titrigger sa utak ko yung napanood ko kagabi. Kahapon hanggang kagabi. Yan lamang po. At wag po natin yung kakalimutan ang ginawa sa atin ng mga senador na yan. Paglaban nila sa 2028 election. Doon po natin sila bawian. Ipakita natin na talagang tayong taong bayan ang makapangyarihan. Maraming salamat po.